Ilang beses na kumibot ang bibig ni Brixton na animoy nagtatangkang mga tuwiran sa kanyang ama. Tuyong-tuyo ng lalamunan niya at parang lalabas na sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso, kasalanan niya nga yun, desisyon niya yon. Pero hindi naman niya inaasahan na ganitong kahahantungan ng lahat. Sinubukan ko naman pong gustuhin siya at bigyan kami ng pagkakataon na magkakilala. Kaso wala po talagang sparks, Daddy. Hindi ko mapilit ang aking sarili sa kanya. Hindi ko siya magustuhan kahit na ang ganda niya na parang si Mommy. Biglang nanahimik si Gaston na hinagod ang kabuuan ng matangkad na bulto ng anak. Mukhang tama ngang hinuha niya. Tamang hula niya na may mas malalim na dahilan ang anak niya na kailangan niyang palabasin. Yung offer ko naman pong paghahatid kina Tita Cora at Tito Conrad. Worried lang po ako kay Tito Conrad dahil masyado na siyang matanda. Nagmamagandang loob lang po ako sa kanila, Dad. Really, Natalio? Really? Nainis ang tonong tanong ng matandang lalaki na tumayo pa mula sa kanyang pagkakaupo. Nagpalakad-lakad na siya, paikot na naturang silid na para bang kailangan ng gawin niya yon. You can lie to your mother about this kind of nonsense, Natalio. Pero sa akin, masyado akong matanda na para pagsinungalingan mo. Alam ko may malalim na dahilan kung bakit mo ginagawa yon. Alam ko, yun ang kailangan mo sabihin sa akin ngayon. Daddy, sabihin mo sa akin, what's going on between you and Cheska before? Hindi kumukurap na tanong ni Gaston sa anak. Nanigas ng buong katawan ni Brixton, lalo nang tumigil ang ama sa kanyang harapan. Mas tumalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Mukha na para bang ang laki ng kasalanan niya sa ama. Hindi magawang makasagot doon ni Brixton. Para na siyang naputulan ng dila. Kulang ang salitang parang may gumagapang na malamig sa likuran niya. Sasabihin mo o ako mismo mag-uungkat ng mga kalokohang ginawa mo sa likod namin ng mommy mo. Maring tinikom ni Brixton ang kanyang bibig. Lumaki ng butas ng kanyang ilong. Kinagat ni Brixton ang pang-ibabang labi kasabay ng pagkuyom ng kanyang magkabilang kamao. Pakiramdam niya ay nahuli siya ng ama na may masamang ginagawa at tanging pananahimik ang kailangan niyang gawin ng mga sandaling ito upang huwag itong mas magalit pa. Natalio, kinakausap kita. Kailangan pa ba nating involved ditong mommy mo, ha? Nangingilit ng mga luhang nag-angat si Brixton ng mukha sa ama. Hindi siya madaling umiyak, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya na napigilan pang kanyang mga luhang lumabas. Pakiramdam niya, ang bigat-bigat ng kanyang dinadala at kailangan niya ng karamay. Ngunit hindi niya yun nakikita sa galit na mukha doon ng kanyang ama. Tell me. Halos pakiusap ng tono noon ni Gaston na matagal na may hinuha sa anak. Pinaibig ko siya, Daddy. At nagkaroon kami ng relasyon nang hindi niya kilala kung sino ako. Gumamit ako ng ibang pangalan. Itinago ko sa kanyang tunay kong pagkatao. Sinaktan ko siya. Ginanti ko si Mommy. Sa mga panahong pinapaluha niya siya nung bata pa ako. Gusto kong tumbasan ng mga luha niya pag-iyak ni Mommy nung gabi-gabi. Sinaktan ko siya, Daddy. Matapos na paibigin ay basta ko na lang siyang iniwan at tinaboy papalayo. Winasa ko siya. Litanya na ni Brixton hindi inaalis ang paningin sa ama sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng mga luha sa mga mata niya. Gulantang ang rumihistrong emosyon sa mukha ni Gaston nang marinig yon. Ngunit ilang saglit lang na nangyari. Ang buong akala ko, magiging masaya ako kapag nawasak kong buong pagkatao niya, Daddy. Pero hindi. Hiling ni Brixton na parang batang pinalis ang kanyang mga luha upang maging malinaw ang imahe ng amang hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Hindi niya sukat akalain na magagawa yun ni Brixton, ang manakit ng inosenteng babae. Hindi ako masaya dahil sa aming dalawa parang akong mas kinarma. Minahal ko siya, Daddy, at alam kong imposible na maging okay pa kami. Dahil si Mommy naman ang magagawa akong masaktan kapag tinuloy ang kahibangan kong ito. You bastard! Tanging nasabi ni Gaston na parang sasabog ang utak sa labis sa pagkagulat. Tarantado ka talaga. I'm really sorry, Dad. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Nagpalamon ako sa galit nung mga bata pa lang kami. Walang ibang sinabi si Gaston na halatang dismiyado na ang mga mata sa anak. Alam niya na siyang may kasalanan kung bakit naging ganun ang anak. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang balik ng karma dito. Yung mamahalin niya pa ng totoo pagkatapos na magplano ng masama. Hindi niya masabi na deserve yun ni Brixton, nakabayaran sa lahat-lahat. Dad, lumakad si Gaston patungo ng pintuan habang higit ng hininga.
Hindi niya inaasahan na ganun kalalang nagawa ng kanyang anak sa batang pinagmalasakitan lang naman niya dahil naaawa siya. Kung meron mang dapat nasisihin kung bakit nangyayari yon, walang iba kung hindi siya. Bunga ito ng kanyang maling desisyon na hanggang ngayon ay sinisingil pa rin siya. Hindi na nga lang siyang kailangang magbayad, kundi ang kanyang panganay na anak. Iyo, lingon niya kay Brixton na namumula na rin ang mga mata. Alam niya kasi kung anong mental health ang pinagdaanan ni Seska bago ito tuluyang gumaling tapos wawasakin lang ulit yun ng anak niya. Hindi nila ganun pinalaki si Brixton. Ang magtanim ng sama ng loob na ni Katiting ay hindi niya nagawang makita o kahit ng kanyang asawang si Nati. You are not allowed to go out tonight. Sambit niyang hinila ng malakas ang pintuan upang isara ni ito. Nang marinig ang malakas na naman nakalampag ng pinto, ay napatakbo si Nati palabas ng pinto. Naisip niya na baka sinuntok na ni Gaston ng anak kaya kailangan niyang pumunta kaagad. Nakasalubong niyang asawang si Gaston na patungo na ng kanilang silid. Kinuha lang itong kanyang jacket at nagkukumahog na bumaba ng hagdan. Alam niyang aalis ito at hindi niya alam kung saan ang kanyang punta. Tahimik niya itong sinundan kahit ng daming tanong na nag-uumapaw sa kanyang isipan. Pilit niyang inaapuhap kung anong maaring pinagmula ng pagtatalo nila ni Brixton. Gaston, babalik din ako kagad. Kailangan ko lang huminga, Natalia. Pakiusap ni Gaston na mabilis sinalika ng asawa. Nag-aalala na si Nati doon dahil sa kalagay ng panahon at mukhang hindi pa maayos ang pag-uusap nila ni Brixton. Kung kaya naman, kailangan nitong ipagpag ang kanyang sama ng loob. Magsama ka ng driver. Mungkahin ni Nati na hindi pinansin ni Gaston. Hindi niya lubos maisip na kayang gawin niya ng anak. Ang buong akala niya ay matagal na yung natapos. Ngunit mukhang sisipan ng kanyang anak hindi pa't kailangang gumanti. Ayaw niyang malaman ni Nati ang ginawa ng anak. Sasarilinin na lang niya yon dahil mas magiging komplikado pang lahat. Oras na makarating yon sa kanyang asawa. Kaya pala ibang trato ni Cora sa anak gayong nung bata pa si Brixton ay sobrang close nila na para bang mag-ina din. Ayos lang ako, Nati. Huwag mo na akong alalahanin. Babalik din ako kagad. Ilang minutong pinagmasdan ni Natalia ang bulto ng asawa na pilit inapuhap. Ang mga mata ko nagsasabi ba ito ng totoo. Hahadlangan pa sana siya ng ginang, ngunit nakalabas na ng dating gobernador bago pa man siya mahabol. Sa puntong yon ay unti-unting pumatak ang ambon. Kung kaya naman mas nabahala pa ng lubusan si Nati. Kahit na alam niyang walang magagawa sa desisyon ng asawa niyang lumabas. Natataranta na niyang hinabol to sa may pintuan. Gaston, sandali lang. Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Nang marinig ni Brixton ang pagtawag ng ina ng malakas sa kanyang ama, ay nahimasmasan siya sa pagkakatayo. Malalaki ang mga hakbang na mabilis na siyang lumabas. Kulang na lang ay mahulog sa hagdan ng binata upang makababa kaagad dahil sa narinig niyang sigaw ng ina. Habang ginagawa yon ay paalis niyang kanyang mga luha nang hindi makita ng inang nilingon na siya. Nang maramdaman ang pagbaba niya ng mabilis na hagdan matapos na matigilan sa may main door ng kanilang villa, napuno na ng katanungan ng mga mata ni Nati sa itsura ng anak. Mukhang masyadong mabigat ang pinagtalunan ng mag-ama. Alam ni Brixton na nasa labas ang ama kung kaya naman plano niya itong habulin. Ngunit hinawakan siya ng ina sa isang braso niya upang mapigilan sa pagtatangkang paglabas ng pinto. Hindi na rin naman naabuti ng anak ang kanyang asawa. Narinig niya na rin kasi ang malakas na ugong ng kotse. Ano bang pinag-usapan niyo ng daddy mo, anak? Pilit kinakalmang boses na usisa ni Nati nang makitang pamumula ng mga mata ni Brixton na tila umiyak. Ngunit hindi yun ang kanyang pinuna. Pinalagpas niyang nakita. Tumutok siya sa naging usap nila ng ama at baka sakaling may maapuhap siyang sagot sa mga tanong niya. Bakit kailangan niyang lumabas sa ganitong panahon, ha? Natalio, sabihin mo sa mommy, ano ang naging usapan niyo ng daddy? Maamo pa niyang tanong na mula sa isang braso ay magaan na niyang ginagap ang dalawang kamay ni Brixton at pilit na hinuling mga mata nitong naging malikot at pilit na iniwas na mapatingin sa mukha ng kanyang ina. Sabihin mo, tungkol ba saan ang pinagtalunan niyo? Dahil lang ba sa hindi mo inihatid si Piper kanina? Humingi ka ba ng sorry? Sana nag-sorry ka na lang sa kanya nang hindi na humaba. Kinuha pa ni Nati ng atensyon si Brixton na hindi siya binibigyan ng sagot. Mariing kinagat ni Brixton ang kanyang pang-ibabang labi. Iniisip kung sasabihin ba niya sa ina kung anong kanyang problema. Baka sakaling maintindihan siya nito, ngunit paano kung hindi? Paano kung sumama ang loob sa kanya dahil sa ginawa niya?
Mas malalim ang kanyang problema na sa halip na ama lang ang iniisip niya, ay madadami pang ina. Mommy, nagalit si Daddy sa akin dahil siya. Hinila na ni Natty si Brixton palapit sa kanya upang yakapin lang ng mahigpit. Agad nang humagod ang kanyang isang kamay sa likod nito na hindi hinintay pang matapos ang kanyang sasabihin. Mula sa likod ay tumaas ang kanyang palad sa ulo nito na madalas niyang gawin ng bata pang anak upang iparamdam na hindi siya nag-iisa at naroon lang siya. Yun lang din ang madalas na magpakalma kay Brixton, ang yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Mas lalo tuloy siyang nilamon ng konsensya kung sasabihin ba niya dito ang kanyang kalokohang ginawa o ang ililihim na lang din niya yon. Shh! Huwag mo nang alalahanin ang daddy mo. Ngayon anak. Pagbalik nun, magaan ang loob niya. Kakausapin ko rin siya. Dala ng kanyang pagtanda, basta wag mo na lang ulitin kung ano man yung kinakasama ng loob niya sa'yo ha. Halik pa ni Natty sa isang pisngi ng anak upang iparamdam ang labis na pagmamahal niya dito. Matanda ng Daddy Brixton, hindi na sapat siyang binibigyan ng malalang mga dapat isipin. Mariing inaitikom na ni Brixton ang kanyang bibig at hindi na nagsalita pa. Sinarili na lang niyang laman ng isipan. Yun ang tama. Hindi niya na kailangan pang paabutin sa ina ang alam niyang labis na kinakasama ng loob ng kanyang ama. Iwasan nating bigyan ng maraming isipin ng daddy. Narinig mo ko, Natalyo. Marahang tinangon ni Brixton ang kanyang ulot sinuklian ng pagyakap ng kanyang ina. Naintindihan ko po, mommy. Sorry po. Hihingi po ko ulit ng sorry kay daddy. Mamaya pagbalik niya. Sa kabilang banda ay tumagal na si Gaston ng 1 oras sa pagmamaneho. Paikot-ikot lang siyang malapit sa kanilang villa. Pilit na iniisip ang ginawa ng kanyang anak. Pinagninilayan kung ano nga bang dapat niyang gawin. Malamang labis ditong nasasaktan si Seska. Matagal ang panahon na din noon huli silang magkita at nagkausap ng maayos. Ang huli niyang sulyap sa dalaga ay nung sa Hotel Plaza, kung saan merong ditang anak. Hindi niya alam kung umuwi bang dalaga ng bansa dahil ang huling sabi ni Conrad sa kanya ay umalis tong kasamang kanyang manager. Napagtanto niya na marahil sa panahong yon doon ito nagawang paglaruan ng anak niya. Naiintindihan na niya kung bakit ganun na lang ang tingin ni Brixton sa kanilang table kahit nakasama nila sa table ang pamilyang Balboa. Si Brixton din malamang ang rason kung bakit naglapse ang sakit nito na mas nagpalamon pa ng konsensya kay Gaston. Walang pagatubili na nag-U-turn na siya pagdating niya sa may kanto. Saglit lang siya. Magbabaka sakali lang kung naroon ngayon ang dalaga. Gusto ko lang humingi ng sorry sa kanya. Bago tuluyang magtungo sa apartment, ni Seskay dumaan siya sa isang establishment na bukas pa at bumili ng pizza. Natatandaan niya na favorite yon ng bata. Yun ang madalas niyang dala kapag bibisita doon. Nagpapabili pa siya kay Conrad para lang ibigay sa bata. Kung sakali lang nawala ito ng dalaga, pwede niya namang iuwi yon sa villa dahil gusto rin nun ni Gavi at ng Vanel. Kung sakali lang nawala doon ang pakay niya, gagawa na lang siya ng alibay dito kay Natty. Hindi niya magagawang makatulog sa gabing yun, hindi rin niya inasahan ang gagawing pag-amin ni Brixton sa kanya. Hihingi lang ako ng tawad, hindi niya deserve ang ginawa ng aking anak dahil wala naman siyang kasalanan sa lahat. Muli pang sambit ni Gaston na pilit pinapaluwag ang kanyang dibdib. Bumibigat na naman kasi yun at saka naninikip. Sa loob ng apartment ay kakarating lang din ni Seska. Kakatapos niya lang maglinis ng katawan at magpalit ng damit. Wala pang 1 minuto na nakalapat ang likod niya sa kama upang maagang magpahinga. Hinihila na siya ng antok. Plano pa sana nilang magtagal sa labas ni Benedict para manood ng fireworks kaya lang nagreklamo na siyang pagod. Wala tuloy choice ang manager niya kung hindi ang ihatid na siya sa kanyang apartment bago umuwi ito ng villa niya. Sure ka ba talaga na sa apartment mo ikaw matutulog? Pwede namang sa villa ko na lang. Bukas ka na lang umuwi. Sa villa ko na, Benedict. Huwag kang mag-alala sa akin. Wala akong ibang pupuntahan. Sa patakong katawang ito, sa tingin mo may energy pa ako na lumaboy? Saka alam mong hindi ako mahilig makisalamuha sa ibang mga tao, hindi ba? Oo na. Good night, Seska. Hawak na ni Benedict sa kanyang ulo matapos na ihatid siya sa pintuan ng apartment. Hindi na ako papasok sa loob at magtatagal. Gusto ko na rin magpahinga. Ubus na rin ang energy ko sa pagod at puyat. Good night, Benedict. Thank you. Hinintay niya lang na tumalikod ang lalaki at pumasok na rin siya noon sa loob ng apartment na namiss niya ang amoy. It's been a while. Kakababa lang din ng tawag niya sa ina ng mga sandaling yon at sinabing kinabukasan na lang siyang uuwi sa apartment
kung saan naroon ang mga to nang dahil pagod pa siya. Hindi naman siya kinulit ng mga magulang na napag-alaman ni Seska na may pinuntahan umanong event. Hindi na siya nagtanong kung saan, pero ang hula niya ay sa mga Barcelo yon. Good night, Mommy. See you tomorrow. See you, Seska. Miss ka na namin ng Daddy. Sobra. Kakabalik lang din nila ng bansa ni Benedict para sa holidays ng mismong araw na yon. Hindi pa nga nila nagawang ibaba ang kanilang mga dalang gamit at tumuloy na silang kumain sa labas bago umuwi at magpahinga. After New Year ay plano na rin nilang bumalik sa US. Doon niya mas prefer na manirahan dahil may peace of mind siya doon na kung saan ay bagong lahat sa kanyang paningin. Environment, places, walang bakas ni Brixton. Unlike sa Pilipinas na kahit saan siya mapalingon ay parang may anino nitong palaging nakasunod sa kanya. O kung hindi naman ay palaging may chances na biglang susulpot ang dating nobyo sa harap niya. Kung tutuusin ay ayaw pa nga sana niyang umuwi ng bansa ngayon. Gusto niyang bumilang yon ng taon para matagal-tagal at sure siya na baka kasal na si Brixton sa fiancé nitong si Piper. Dangan lang at humiling si Benedict na sa kanya na nais umano nitong makasamang aso nito ngayong holidays kung kaya naman pinagbigyan niya na rin. Dapat din ay sa villa siya nito tutuloy ngunit nagbago ng isip niya. Sinong pupunta dito ng ganitong oras? Tanong niya sa sarili nang tumunog ang doorbell. Hindi na siya kagad bumangon at baka guni-guni niya lang ang lahat. Hinintay niya na muli ang maulit upang kanyang masiguradong totoo kumalabog ng kanyang dibdib na baka si Brixton yon. Pero imposible dahil sigurado siyang hindi sasabihin ng magulang na nasa bansa siya. Mula rin kasi nang umalis siya ay wala na siyang naging balita at ayaw niya na makibalita pa. Maliban sa alam niyang engaged na sila na kumalat ang mga larawan na hindi sinasadya. Wala na siyang balita pa. Ilang araw niyang iniyakan yon. Aaminin niya na bagamat nasaktan siya ay sobrang miss na miss niya si Brixton. Wait lang, sigaw ni Seska kahit na alam niyang hindi naman siya magagawang marinig kung sino man ang nasa labas. Binuksan niyang pintuan ngunit hindi niya inalis ang double lock ng pinto. Nais niyang makasigurado kung sino munang naroon. Kabilin-bilinan niyo ni Brixton sa kanya. Dati na palagi niyang tinatandaan kahit saan man mapunta. Gulat na gulat ang katawang lupa ng dalaga nang makitang hindi si Brixton yon, kung hindi ang ama nitong si Gaston Barcelo. Kinakabahan na mabilis niyang tinanggal ang double lock upang papasukin ang matanda. Noon niya lang ito muli pang napagmasdan ng malapitan. Na bagamat tumanda ng itsura ay may bakas pa rin ng dating muka na naalala niya. Lagi siya nitong binibisita bago ampunin ng kinikilala niyang magulang. Minsan pa nga niya napagkamalan na itong kanyang ama na natatandaan niyang inukit ng kanyang inang na mayapa sa mura niyang isipan. Doon nagsimula kung bakit nagalit sa kanyang panganay nitong anak. Pinaglit niya sa isipan ng alaalang yon. Matagal na to, kailangan niya ng kalimutan. Gaya ng sinabi ng kanyang doktor na kailangan niya ng tanggapin din. Hi Iha, kamusta ka na? Ngiti kagad ni Gaston habang pinapanood na tanggalin ng kabadong dalaga. Ang lakat may kakulangan man dito, ngunit matalinong bata na lahat ng tinuro sa kanya ay tinatandaan niya. Nakahinga ng maluwag si Gaston na mukhang okay naman ito ngayon. Medyo tumaba rin kumpara nung huli niya itong makita. Pasok po, Governor Barcelo. Nautal na sambit ni Seska na niluwagan pang bukas ng pintuan at hindi na alam ang iaasta. Medyo naiilang siya kasi naman parang ang weird na nang bigla na lang susulpot sa pintuan niyang matandang ito. Bumagsak na kagad ang paningin niya sa box ng pizza na dala ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari at sa halos kalagitnaan na ng gabi. Saka pa ito nagtungo doon. Hindi niya rin alam kung paano nito nalamang nasa bansa siya. Wala naman siyang ibang pinagsabihan. Nalaman nga ng kanyang mga magulang ay nasa bansa na rin sila ni Benedict. Nagbabaka sakali lang ako na nandito ka. Ang alam ko ay nasa ibang bansa ka. Ani Gaston na nabasang mga katanungang yon sa transparent na mga mata ni Seska na hindi inaalis sa kanya. Kailan ka dumating? Hindi ka pinuntahan ni na Conrad? Alanganin pa rin niyang tanong habang pinapapasok ng sarili sa bulwagan ng apartment na yon ng dalaga. Bigyan siya ng matingkad ng ngiti ni Seska kasamang kanyang mga mata. Malaki na nga talagang pinagbago nito. Kanina lang po ako dumating. Sabi po ni na mommy at daddy, bukas na lang kami magkikita at pagod na po ako. Biglang napaawang ang bibig ni Gaston na naisip na baka nakakaistorbo siya sa kanya. Nais na sana niyang magpaalam, ibibigay niya lang ang pizza.
Ngunit ang sumunod nitong sinabing hindi niya nagawang matanggihan. Gusto niyo po bang timplahan ko kayo ng kape? Pasensya na po't wala akong ibang mai-o-offer sa inyo ngayon. Malambot ang mga matang ngumiti si Gaston at marahang tumango. Napakabuti ng kalooban ng dalaga mula noon pa. Sige, Seska. Tugon ni Gaston na naisip na pwede siyang magpaalam. Nauwi na pagkatapos naubusin ang kape.